Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Unity in life and lights in the world and strengthen the church through Christ. Yan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan, ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, ito po ang kanyang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 11, talatang 25 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin ay kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Pagpatuloy po natin sa Taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Paigtan nyo ang inyong pagpapahalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Yan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin, Kabanata 14, talatang 11. Ito po ang mensahe. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na nakapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ipagpatuloy po natin sa 2 Corinto, Kabanata 1, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang Diyos ang nagpapatibay sa isa't isa sa inyo na sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa akin. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos at ating pong pasalamatan ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Yan, ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, hindi ng ating pong banal na Santa Maria. Yan. At ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dun sa tema na Unity in life and lights in the world and strengthen the church through Christ. Yan. Yan. Nais mong ibabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng magkakaisa sa buhay at kaliwanagan sa ating mundo at palakasin natin ang simbahan. Tayo ay magkaroon ng unity at magpatibay tayo sa isa't isa mula sa simbahan sa buong mundo. So magkaroon tayo ng pagkakaisa sa buhay. Yan. Sa buhay at kaliwanagan mula sa banal na Panginoong Kristo. So magkaisa tayo sa Panginoong Kristo upang pagkalooban tayo ng liwanag at buhay at patatagin natin ang ating simbahan sa pag-maintain natin ang pamumuhay na ito sa bawat henerasyon hanggang sa pagdating ng banal na Panginoon Jesucristo. Ganyan yung nais na ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos.
tayo ay manampalataya sa Panginoon Kristo at tayo ay bibigyan niya ng buhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yan, at tayo ay bibigyan niya ng tayo ay may malaking pag-asa para sa buhay na walang hanggan kung mananampalataya tayo sa Kanya, sapagkat tayo ay bubuhayin niya pagdating ng takdang panahon na ipinangako ng ating Panginoon Diyos, na kung tayo manampalataya sa Kanya, tayo bubuhayin ng Panginoon Diyos, bubuhayin tayo ng Panginoon sa Kristo. Kung tayo ay mananampalataya, sapagkat sa pamamagitan niya tayo bubuhayin. Hindi tayo bubuhayin kung wala siya, at makakaisa sa buhay na walang hanggan. So kaya kung yung mga tao na mga lumisan ay kagaya ng pinakita niya dun sa kapag tayo naggugunita ng Semana Santa, tayo muling bubuhayin ng Panginoon Diyos at bubuhay niya ang mga taong nanampalataya sa Kanya. Kaya tayo ay magkaisa sa Panginoon sa Kristo upang tayo pagkalooban ng liwanag at buhay at mamuhay tayo sa mabuti sa pananampalataya sa Kanya at pagtupad ng mabuting balita sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay kailangan natin na may tingin yung simbahan para dito ay patuloy na palaganapin at tayo ay patuloy na magkaisa sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos with our church. At tayo ay maging tunay yung ating pag-ibig at mag-ibigan tayo na parang tunay na magkakabatid upang mapag-ibayin natin ang tibay ng ating simbahan, at hindi lamang sa simbahan, pagpapalaganap natin sa buong mundo upang maalagaan natin ang buhay at pagkakaisa. So tayo ay nagpapalaga sa buhay na kaloob ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula doon sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoon Kristo, tayo ay pinangangalagaan din natin ang buhay sa pamamagitan ng pagkakaisa natin sa simbahan at pagkakaisa sa buong mundo. So ganun tayo dapat nagpamatibay ng simbahan at nagkakaisa sa buhay at pagpapala ng banal na Panginoon Kristo ng buhay at kaligtasan. So kaya tayo ay kaya sa bumbay nito tayo ay, kung tayo man ay nakakaharap ng mga kabigatian, so maging matyaga tayo sa pamumuhay na ito para magtiis tayo sa pamumuhay na ito para yung mga kabigatian nadadala natin. Kasi kung yung mga nararanasan natin hirap sa buhay na ito sa iba't ibang mga bagay, kahit na simbahan, nakakaranas nito ay laging matatag at tayo ay makamove on palagi. So yung ating pananampalataya ay hindi kaya itong sansalain ng anumang kapigatian sa ating pamumuhay nito. So patuloy tayong namumuhay ng mabuti sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Kaya tayo ay maging matibay sa anumang uri ng mga kapigatian niya. At yan, pagsikapan nating gawin yung mga makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa para pagpapalaga natin sa buhay at sa gabay ng kaloob ng Panginoon sa Kristo na buhay at kaliwanagan. So pag-ibayon natin yung pagpapaira ng kapayapaan, kaliwanagan, at sa pagpapagitan ng pagpapaira ng pag-concern at pagmamahal sa isa't isa, lagi natin pahigitan yung bawat malasakit ng bawat isa. Papapainting natin yung pagkakaisa sa buong mundo sa simbahan, mula sa ating simbahan sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo ay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, tayo ay nakapagpapatibay sa isa't isa at yung ating malaking pag-asa sa buhay na walang hanggan at pagpapala ng Diyos ay ating makakapit. Maging sa pang-araw-araw nating pamumuhay na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon Diyos ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya ating panamulaan yung pagpapalang ito na mayroon tayong mayroong inilaan ng Diyos para sa atin. O mayroon Diyos at mayroong inilaan siya sa atin na pamumuhay na spiritual na pamumuhay na walang hanggan at walang hanggan pagpapala na kaloob sa atin. At sa pamumuhay na ito, nais pa na naman yung buhay ng atin nung
pamumuhay spiritually, kasi makalangit na pamumuhay na tayo yung makapamumuhay na parang nasa paraiso, but syempre kinakailangan andoon sa maka-spiritual na pamumuhay. Hindi ibig sabihin ng malaparaiso pamumuhay o pamumuhay panlangit, ugaling panlangit ay only kuhan, only makalaman. Hindi makalaman, kasi parang yung paraiso ang in-interpret nila walang hanggang kain, walang hanggang ganito. So hindi ganoon yung malaparaiso na gustong pamumuhay natin, maka-spiritual na pamumuhay. Pagsasaluhan natin ang mundong ito sa pamamagitan ng gabay ng mabuting balita, para ito yung mapagsaluhan natin na may pagmamahala sa isa't isa. Concern. So tayo ay mga papangalagaan natin ng buhay na pagpapala ng Panginoon Kristo sa ating buhay at kanila. Kaya yung liwanag na binibigay sa atin ng Panginoon Kristo ay buhay. So, kaya tayo magkaisa sa liwanag na pagkaloob ng Panginoon Kristo para sa buhay na ating tatamasahin pang-araw-araw. So, yun. Mula sa buhay na walang hanggan. So, yan, tayo ay muli sana na nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa ating bagbahagi ng mabuting balita, at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At tayo ay nagabayan na naman ng ating banal na Panginoong Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. At magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at magandang pamumuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay kung tayo makatutupad sa kalooban ng ating banal na Panginoong Diyos, na tayo ay mabuhay ng mabuti at ligtas ang ating espiritu sa lahat ng bagay. At sana tayo ay patuloy na gabayan ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din ng ating banal na Santa Maria. Sana patuloy niyang gabayan ng kanyang kaliwanagan ng ating pagbabahagi ng mabuting balita, at kayo ay maliwanagan ng spiritual na paggabay na ito. At sa lahat ay ang kaliwanagan ng pakikinig ng mabuting balita upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtupad nito. At ang pagtupad ng mabuting balita ay buhay at kaliwanagan sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At doon sa Interfaith Unity, patuloy na ating hinihikayat ang bawat mga reliyon. Tayo magkaisa sa Interfaith Unity at unawain natin yung ating mga pananiniwalaan ng bawat mga reliyon. Maging hindi na napalataya, magkaisa tayo roon. Maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, yung mga hate crimes at nauwi sa karahasan, mga sigalutan, karahasan, lalong-lalo na digmaan, para tayo ay magkaroon ng unity, magkaroon tayo ng unity, kapayapaan, pagtutupad sa isa't isa, pagmamahalan sa isa't isa. Mabubuting aral ng ating mga pinaniniwalaan. Kagaya ng paniniwalaang Kristiyano na tayo ay nagpapaira ng kapayapaan, pagkakaisa, with the different religion na nag-i-exist sa buong mundo ito. Yan. Para maiwasan natin yung iba't iba nating conflict o iba't ibang hindi pagkakaunawaan with the religion. Yan. At doon sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at kayo ay patuloy nyo pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting nakayanan ay patuloy na umaasa ng paggabay ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Espiritu Santo, ng kanyang ganyan naman na Santa Maria, ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanag mula sa kaliwanagan at iba't ibang pagmimilagro sa ating Banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At hindi lamang sa tuwing linggo na tayo ay nagbabahagi, kundi magabayan ang sangkatauhan mula dito sa bansang Pilipinas ng Banal na Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang aparisyon sa ating naging paglilingkod sa kanya sa buong bahagi natin ng mabuting balita. Sana tayo ay sa ating pag-ibanghelyo ay bumabay ang ating Banal na Panginoon sa mga paghihimalang ito sa ating bansa at sa buong mundo. Sa panahong ito ng ating
paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos, pag-ibanghelyo o pagbabahagi ng mabuting balita namin. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng ating mabuting balita, banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo, at magabayan kayo sa mabuting pamamahala at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, at matugon nyo yung pangangailangan ng bawat mga mamamayan mula sa karapatan nila, pagpapairal ng patas ng hustisya niya. Sabi, makikinabang sila sa inyong mabuting pamamahala, makapumumuhay sila ng mabuti, matuwid, masagana, at higit sa lahat ay protektado sa kanilang pinapanampalatayaan mula sa mabuting pamamahala. Muli ay magandang hapon sa inyo lahat, at sana ay naliwanagan kayo at nagabayan ng mabuting balita sa ating pagbabago ito, at tayo magkaroon ng malaking pagkasa sa ating kaligtasan sa spiritual, at tayo patuloy pagpalain ng Panginoon Diyos at protektahan at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. At tayo nga pala ay farewell dun sa ating Santo Papa na nag-pass away na siya, at nailibing na siya nitong mga nakaraang sa sad moment from the Catholic Church, at tayo ay nakikiramay dito sa sana ay ang Bible Lives Promotions ay nakasuporta sa paggabay ng ating Santo Papa sa buong mundo, St. Francis sa buong mundo, sa ating pag-ibig, at sana ay nakagabay ang ating pagbabagi at ang kaliwanagan naman ng Santa Maria sa paggabay ng Santo Papa sa buong mundo, at ating mga ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, at ating mga pag-ibig kagaya no sa interfaith unity na pagbubuklod ng ating mga iba't ibang mga reliyon at iba't ibang ating mga naging pagbabahagi dito sa Bible. Maraming salamat sa ating Santo Papa sa Bible. Naging gabay. Siya ay ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon Kristo at ang kalangitan ay bukas sa kanya, bukas na tanggapin niya ang kanyang Espiritu, at sa takdang panahon na siya ay magandang hapon sa inyo lahat, at God bless.